Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Hunyo 15, tuig 2026. Sangan sa inyong regular host nga si Ma'am Malu Inocando Tabar nga adunay may nungdanon karon nga misyon. Ako inyong makauban hangtod na sa alas 9 sa buntag si Gia Navarro. Maguban-uban ta alang sa paggatod sa mga naguna mga balitang nahipos gikan sa CCTN News Department og paghisgot-hisgot sa mga mahinungdanong issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Okay, samtang atong gi-contact ang habig sa Pag-asa Visayas at aron natong sutaon kung unsa nay kahimtang sa panahon o karon, okay na. And I do believe nakasanbay na ron sa Pikasinya si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan. May buntag Sir Jomer, unsay latest sa atong lakat sa panahon sa Metro Cebu ning Payday Monday, sir. Good morning. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasinati generally for weather kining init ug medyo igang na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Ang atong haring adlaw mosalop alas 6 sa hapon. Ang dagat mo hunas alas 6:03 karong hapon. Philippine Standard Time alas 8:00 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomer, since na-mention mo kaganihang kaning may iga nga panahon, doon na ba yung mga panahon nga sama sa nang aging mga adlaw o anon ang panahon sa kahaponon o hangtod na sa gabi, Sir Jomer? Yes, expected na to this week. Taas ang time na walay ulan, pero moderate to high chance kini makasinati na to ang kalit-kalit na mga pag-uwan tungod kini sa localized thunderstorms. Kini mga thunderstorm na to mula nat kani less than 1 hour or 1 to 2 hours. But in general, fair weather ta ang atong weather condition diri sa Cebu province. Right, mga bottom line, magdagi data pirmi og payong. And with that, dagan kayong salamat Sir Jomer Eclarino sa inyo nga weather update og may buntag kaninyong tanan diha sa Pag-asa Visayas. Way sa kanya sir, salamat. Good morning sa atong tanan. Okay, inito na tungog mga kaigalaan si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas. May niton nga adlaw pero dunay chances nga muuwan sa hapon unya sa gabi. Sa ako nagikaingon, magdagi ta og payong aron magpabiling protektado. Karon ato nang sutaon ang mga dagkong mga balita nga nahipos sa nagkalainlaing mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, wind farm project wins initial provincial backing. Sa Sunstar Super Balita, duha patay sa pangga sa South Road Properties. Sa The Freeman, Byron claims maltreatment while in police custody. Sa The Freeman Bonnet News, tulo patay sa aksidente sa kadalanan, mga biktima na labay ug naguroy sa sakyanan. Sa The Philippine Daily Inquirer, Villanueva says will be there in special session. Sa The Philippine Star, Villanueva ready to attend Congress special session.
Sa The Manila Bulletin, infrastructure damage at 1 billion pesos, death toll climbs to 61. May labot ka na sa linog dito sa Mindanao. Og sa Tempo, trailer tragedy. Makato mga front pages sa mga naguna mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa to pagbalik ato ang sugdan sa pagisgot kay Lunes mangyud karon, atong sugdan ng mga minungdanong mga hisgutanan sama na lang sa nahimong temporaryong kagawasan ni Byron Garcia nga nung nakaingon siya nga police maltreatment ato kanang tagsa-tagsaon na paghatag og punto og dunay hangyo di ay no si Vice Mayor Tommy Osmeña alang sa Monterrasas Cebu project. Kung saman, ato ka na tagsa-tagsaon sa pagisgot sa ato pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong
sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong oras, alas 8:17 na sa buntag. Ako inyong makauban ng sa alas 9 sa buntag. Gia Navarro sitting in for Malu Inocando Tabar. Okay, let's begin. Ato mga hisgutanan. Well, bisan pa man og weekend, nagpahuway na ang uban pa mga tao. Samtang naningkamot nga nag-inat-inat pa sa ilaha nga mga sweldo. Sana all na. May na lang, karong adlaw ting sweldo na. So atong sugdan sa walay paglangan ang update sa giatubang nga kaso ni Byron Garcia kung diin gawas no na day siya natong nakalabay nga weekend. Kung ato ang may numduman nadakpan siya niadtong Huwebes sa hapon or Huwebes sa gabi dito sa Fishport sa Dakbayan sa Talisay kung diin nalutsan siya og warrant of arrest gumikan sa kaso nga alleged sexual harassment tungod sa mga social media posts. Okay, sa diyang ato nga may numduman, ato nga ma-backtrack, gipaagi man din niya sa mga social media posts. Kapila na naman yung gimension ni Byron. Kapila gid niya pirming initan ni kanhi Provincial Jail Warden Byron Garcia, si Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan, ang mga pamahayag niya nga mananaka nito so og kaso ang quote-unquote Miss Piggy, obese, ug uban pa. Hinungdan nga managid to nga nipasaka namang gyud og kaso ang kampo nilang Catalan ngadto kang Garcia og kanang sexual harassment 3 counts tungod sa mga pamahayag onya manato tungod sa pagpaningkamot naka bail gid siya. Ang kantidad niya na is 108,000 pesos man sab, di ba? Apan unsa din ang pagkaitabua kaning Huwebes sa gabi sadyang na siya sa priso, sadyang gibalog siya dito sa Talisay Police Custody. Kalitinon nga matod pa naglain ang iyang pamati sa lawas sinungdan nga gidala siya sa Tambalanan human nga nisaka ang iyang nga blood sugar. Apan karon nga gawas no na siya sa halagang 108,000 pesos nga bail alang sa temporaryo niyang kagawasan. Uy, naka-post mo gud kalit si Byron Garcia. Ato ipakita ang una niya nga post. Iyang gipasangil nga nag-atubang kuno siya og police treatment. So, police maltreatment. So, quote-unquote, I will read kining naka-post ni Byron Garcia siyang social media. From 2 p.m. to 5 p.m. niya tung June 12 sa ang Talisay City Police Office executed alleged order from quote-unquote higher authorities which resulted in my emergencies late and sent to Talisay District Hospital for emergency treatment. Shown is a graph. Medyo hinay-hinay kaning nga mga graph. I don't know kung katuuhan ba o dili or basin doktor-doktora na siya. Pero matod sa iyahang CGM device nga nga nisaka kuno ang iyahang blood pressure og uban pa human siya giingong gimaltrato sa mga sakop sa kapulisan. Hinungdan nga nakapangutana siya kung kinsa man ang naikamanduan sa mong inhumane order. Is it the provincial director or the regional director? Nini nga mga puntuha mga kaigalan, atong gikabot ang habig sa CPPO and PRO7. Sige, ipisab nato Talisay City Police Office aron tubagon ang kaunsa man ang mga pasangil or pasiatab ni Byron Garcia. Manigingan na manay ato ang padayong gikabot nini nga mga puntuha. Hinungdan nga ingana na lang gyud matod pa ang iyahang nasinati. Okay. Tungod na nang giingong maltreatment, hinungdan nga gidala siya sa Tambalanan, gibutang siya dito sa Talisay Rescue Emergency Assistance Team Rescue Unit. Diya siya medical transfer unya kadugayan gibalhin siya dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So mano to manigingon anyway patayin pa na nato gikabot ang mga habig sa kapulisan and kay gawas na siya so dito na siya magpadayon sa iyang hospital arrest.
So, matod sa release order, ato ipakita ang release order, si Presiding Judge Jennifer Pepito Maniwang gikan sa Mandawi City Municipal Trial Court ni paggawas sa maong release order nga inyong nakita. So, mano to? Kanang nakabayad siya og 108,000 pesos nga bail o niya gikatakda siya nga mo atubang sa hearing mo ang mahitaboan na mo atubang siya sa trial karong Hulyo 29 nga mo ay sunod nga pangandaman sa iyahang mga abogado, di ba? Okay. Going back kaning mga pamahayag ngano bang nakaingon na nganong inganan na lang gyud kalig-on ang kada nakitaan nga kanang the legalities sa kaso nga to kang Byron Garcia kung ato nga may numduman mi pasaka man gyud og reklamo si Dr. Catalan gumikan sa grabe nga body shaming language og sexist ridicule against her og sa inginahan nga si Governor Pamela Baricuatro pinaagi sa iyang mga posts and iyang mga videos sa Facebook. Hinungdan nga nakita gyud nga adunay probable cause ang Mandawi City Prosecutor's Office tungod sa mga gagrabis tungod sa kabugat sa mga pamahayag. Diin may nanoon nga nakakuha ang mga reklamante og screenshots og mga uploaded videos nga authenticated sa National Bureau of Investigation. So man to nga nga gihulagwa man to sa mga serye sa mga post gitawag ni Garcia si Catalan og Miss Chubby Catalan gingon nga overweight, obese and not healthy. So sa pagkakaron ang habig sa abogado ni Catalan, sa pagkakaron sa habig nila nga Byron Garcia, although wala kay nila gi-share kung unsa man nga matanga sa mga sunod nga mga legal nga lakang nga ilang buhaton apan ila ka nga gipangandaman prior sa himuon nga trial karong July 19. Manay indin ko may numduman sa post ni Dr. Catalan last week nga gibutyag nga kumikan sa pagkasikop ni Byron Garcia kana napasabot nga dili gyud exempted sa bisan kinsa ang grabe ka hinawayon o grabe ka bastos nga pamatasan sa ilabi na sa social media. Manigingon na nato nga pastilan no. Usa na gid katuig ang nakalabay human sa eleksyon, niban pa nakaingon nga naaba kahay kanang baka naka-move on mga ingana na lang kagrabe ang mga maong matang sa pagpangdaot. Ko, 1 year na din nakalabay. Nanaday wa ka except sa mong kapildihan. Well, anyway, kung sa mga mga motibo, well, ato na nga subayon and let the legalities and let the court speak for itself. So atong padayon nun sa pagbantay sa kung unsa man ang mga development ngadto ni Byron Garcia, and let's see kung unsa man kaha ang tubag sa masakop sa kapulisan tungod sa lain usab nga pagpasiatab or lain usab nga pasangil ni kanhi jail warden Byron Garcia ngadto sa mga sakop sa kapulisan. Nakaingon na lang gyud ang uban pa mga netizens o uban pa nga to mga kaigalaan ako online, nakaingon na lang nga sayangan no mahintag abinakog pa hospital arrest maka abinakog nakaingon na naman nga binakog maka-experience na siya sa giingong mga kakuwang sa mga pasilidad gikan sa mga tambalanan within the jurisdiction of Cebu Province. Okay, labang ta sa lain na usab nga hisgutanan kung ang uban medyo na hilom-hilom na ilabi na ron nga 'di ba kay kusog naman gyud ang uwan lately unya grabe na gyud ang baha nakapangutanan na lang ang katawhan karon uy kumusta na di ay ang Monterasas ron tungod niya na si Vice Mayor Tommy Osmeña miawhag nga to kang Mayor Nestor Archival nga kung mahimo ibalik o di ba ka ipatuman ang cease and desist order ngadto sa napadayon nga development project sa Monterasas de Cebu dito kana sa Bukirambahin sa Barangay Guadalupe ning syudad sa Sugbo. Inungdan nga duso siya og resolution nga nag-awhag ni Archival nga mo issue og CDO
nga naglangkob sa tanang mga development activities sa Monterasas property. Apan, way labot sa ipatuman nga si cease and desist order nga may hangyo ni Vice Mayor Osmeña ang tanang mga trabaho sa water catchment and other flood mitigation facilities. Nganuman, ang kondisyon man gyud nga gihatag sa resolusyon nga giduso ni Vice Mayor Osmeña nga to kang Archival, kinahanglan the only thing nga malibkas ang idusuunta nga cease and desist order kung mahumana ang tanang mga water catchment facilities o kinahanglan naa sa sakto nga function. Nganong ka naman ang giduso ni Vice Mayor Osmeña? Tungod kay, una gikabalak-an mang gyud diya nga basin mausban pa ang grabe nga pagbaha sa miaging tuig. Kay kung mahinumduman sa katong atol sa pag-igo sa Bagyong Tino, gipasangin lan manggod sa mga ilabi na sa mga apektado ang padayong katukuran sa mga kabalayan sa Monterasas de Cebu nga matud pa manay usa sa mga factors nganong grabe ang pagbaha from the downstream. If we can recall sa ilahang press con yatong Abril, gibutyag man to sa Mont Property Group nga base sa ilahang study nga wala matud pa kalabutan sa grabing pagbaha ang katukuran sa Monterasas. Hinungdan nga nagpadayon among proyekto, gilibkas ang cease and desist order especially from the DENR. That's why nagpadayon ang pag-resume sa maong proyekto. Hinungdan nga si Vice Mayor Osmeña nga miduso gyud siya og kaning sa maong resolution ngadto sa konseho. So among proposal gilauman which sa Cebu City Council gilauman nga pwedeng mahisgot sing regular session karong Hunyo 16 gikatak niya ng iduso ngadto sa iduso or hisgutan during the regular session nga kinahanglan ilang tukion and ilang tibang-tibahon kung aprubahan pa ba ang maong hangyo ngadto kag Mayor Archival. So mo ni ang latest effort ron ni Vice Mayor Osmeña aron mapugos matud pa or hatagan og pressure ang mga city officials and ang mga developer sa Monterasas de Cebu sa pagsulbad sa grabe nga pagbaha. Og padayon nga katukuran no kinalan functionable gyud ang water catchment or ang punduhanan sa tubig nga diin manay sawon sa igayong mukusog ang bundak sa uwan. So mo na to subli niyang gimugatan ni Osmeña nga ang padayon nga road construction o ang land developments ilabi na sa ibabaw nga bahin mo ni nakahatag og dugang pang nga risgo sa pagdagayday sa tubig baha gikan sa bukiram bahin paingon na sa ubos. Hinungdan nga gimugatan ni Vice Mayor Osmeña nga mas giagad niya ang kaayuhan sa ordinaryo nga mga tao ug ang kaluwasan sa kinabag ang tao ilabi na sa ubos nga bahin rather than opposition to development sa maong proyekto. Hinungdan bisan pa man og bisan og nakitaan man ang maong pagtuon from the Mont Property Group nga hangtod karon gi-question sa uban pa mga kritiko nga how reliable is the o di ba ka gama ramatod pa ang maong research nga gihimo sa if I'm not mistaken UP Diliman man to katum naghimo sa maong pagtuon bahin sa possible connection sa pagbaha nahimong pagbaha sa Sugbo ug padayong pagtukod sa Monterasas de Cebu. Hinungdan nga padayon gi-insister gihapon ni Osmeña nga mo gid na hinungdan sa grabe nga pagbaha dito sa Guadalupe ug sa mga kasikbit nga dapit. Hinungdan nga ing ana na lang usab ka grabe ang hinungdan nga ing ana na lang ka grabe ang kabalaka, ing ana na lang ka grabe ang panghingusog ni Vice Mayor Tommy Osmeña alang na sa padayong development sa maong proyekto. Hinungdan nga hangtod karon
napabilin gihapon ang kabalaka, ilabi na sa mga nanimuyo sa ubos, labi na nga ting-uwan ron, sus, maninigingon na itong bisan og nag-super El nang hulga sa Super El Nino, pero nagyapon ang mga pag-uwan, mga good luck na lang, isig paligunay na lang ta sa mga guardian angels kung unsa mang gani, ug pangandaman na lang ang angayan nato nga pangandaman. Okay, nga tong oras, alas 8:32 sa buntag, sa ato pagbalik, dugang pang paghisgot unya ato ang tagsa-tagsaon sa pagasubay ang mga issues sa kauluhan. Una, mitingog si Senator Joel Villanueva kung mulugsong pabakha siya ngadto sa bag-o nga mayorya. And finally, nitingog na gyud si Coach Tab Baldwin mahitungod sa gidangatan sa duha ka mga pambato gikan sa Ateneo Blue Eagles and its additional or the latest development ilabi na sa napadayon nga investigasyon. Kana sa to pagbalik sa Hello Cebu may buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy atong oras alas 8:38 na sa buntag. Uy, medyo good news ni alang sa to ang mga before pa ta mo lakbit sa mga isugutanan sa national, medyo ilapitan ako ni. Medyo good news ni alang sa mga delivery riders o sa mga mga delivery riders kay karon ang sugod sa distribution sa fuel assistance from DSWD7. This is ongoing until Thursday dito sa SMC side sa Dakbayan sa Sugbo. Ay nung dan nga mi painomdom ang DSWD7 ngadto sa mga beneficiaries nga magdala sa mga rekisitos nga gikinahanglan aron makuha dayon ang maong hinabang. Alright, diretso na ta sa ato ang mga nag-una nga mga balita sa national. Uy, kagahapon samtang namahuway ang tanan, samtang nanimba ang ato ang mga kahigalaan on a Sunday, samtang nag-relax ta, uy, kalit lang nitingog si Senator Joel Villanueva during the Sunday worship service sa ilahang grupo, ang Jesus is Lord movement. I guess this is the first time nga nitingog na gyud si Senator Villanueva after sa kung unsa man ang kagubot nga nahitabo sa Senado o sa kabuwan na ang nakalabay human nga milingkod si kaniadtong Senate President Alan Peter Cayetano, iyang gibutyag nga mo-attend siya matud pa sa special session kung o galing mo convene na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kana ang mangulakang aron pamatud-an or kana ang mamayong crucial nga lakang kung mapuno na ba or ma-confirm na ba kaha ang mga nanggawas nga huhungihong nga naay mo puno sa bag-ong mayorya aron makabaton na og Magic 13. Aron inyong masabtan kung ano na unsa may nakapaaghat ni Senator Villanueva sa maong desisyon, ato ka na nga paminawon ang naimong pamahayag ni Senator Joel Villanueva, giplay ka na during sa worship service sa Jesus is Lord Worldwide Church. Ato paminawon. Daat mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat kanang issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan.
Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Okay, ininadungog ang pamahayag ni Senator Senator Joel Villanueva kundiin na siya gibutyag nga rason nga mo attend siya kung kinanglanon man ang Senate kung mag-special session man ang Senado o kung mahitabo man nga momando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mahitungod niini. Kung ito may namdaman si Marcos Jr. ni mention nga before pa mo hatag og mando to do the special Senate session kinahanglan husayon ang mga internal conflicts between the senators. Up until now, wala pagyapon na makahatag og kumpirmasyon kung mutipon na baka na siya sa bagong majority block sa Senado. But ang gibutyag man niya kuno galing may mutambong man siya sa special session, ilang atagan og prioridad ang mga nangatanggong na nga mga trabahoon, mga angayang aprubahan sa Senado sa wala pa nahitabo ang maong kagubot human sa lahugay sa liderato niadtong Mayo 11.
Katong may numduman usab, sukad nga nilingkod si Senate President Alan Peter Cayetano, nagihulagway noon sa mga kakaubanan nga, nagkayagaw na, nagkagubot na ang Senado. O tungod sa mangulakang ni Senator Joel Villanueva, dunay ni Abiba, ni ini, sama na lang si Senador Panfilo Lacson. Yang gibutyag nga, ang pagtambong niya sa special session sa Senado kung may tabuman, usa ka constitutional duty nga walay labot ang kung unsa man ang political affiliation. Gipanginaut usab ni Senador Lacson nga kung unsa man ang nahimong barugana ni Villanueva, mausab ang ma-apply sa ubang mga sakop under the Cayetano Block. Kung ato nga may numduman, sa pagkakaroon, wala pa'y bag-ong liderato ang Senado, wala pa'y nahukman nga Senate President, it's because they need 13 senators present before pa sila makapili kung kinsa man ang bag-o nga Senate President. Og tungod na tungod sa mong pamahayag ni Villanueva, nakaingon na lang si Senador Lacson nga I don't know, Senate President, say matawag ba nato, isiya Senate President, pero ang pagtuon ni Senator Ping Lacson, kanang si Senator Alan Peter Cayetano, matod pa, adunay kapasidad of everything si Cayetano nga matod pa, buhaton ang tanan aron magpabilin siya sa pwesto, kapag kapit tuko, matod pa sa panultihon na sa uban pa. Pero ganan ko sa pamahayag kanang pasumbingay ni Senador Lacson, ang gibutyag nga matod pa, quote unquote, all senators should take part in the special session. Cayetano should debate in plenary, not on Facebook. Diba? Manita na nato atong testingan nining mga puntuha kung mas mapamatud-an ba sa mga senador ang ilahang tulubagon nga mao ang pagsiguro sa kaayuhan sa kinabag-ang tao, o di ba ka magpabilin sa kasing-kasing sa ubang mga opisyal nga ilang panalipdan kung kinsa man ang politiko nga ilang giiduluhan. Mani ato ang pag-aatangan in the coming days dinhi as we continue to monitor kung sabay mga development ngadto sa Senado. Okay, ari na ta sa balita sa paugnat sa kusog. Unsa ba dinhi pagkaitabuano nga nitingog na gyud si Coach Tab Baldwin human sa usa ka semana nga panawagan nga accountability kaakuhan kung kinsa gyud ang manubag sa kamatayon nilang Rene Baterbonia og Divine Adili nga hangtod karon nagsakit gyud ang katawhan, nanghapdos gihapon ang kasing-kasing sa mga tao gumikan sa kalit nga kamatayon. Kung unsa man, ato nang paminawon ang nahimong pagpangayo og pasaylo ni Coach Tab Baldwin nga gipost niya tong Biyernes sa gabi sa Facebook page sa Ateneo de Manila University. Atong paminawon karon. I'm Coach Tab Baldwin, head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barbonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were two families that
experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what your families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. On that fateful day when we sent the players out for a routine training run in what we thought was shallow water, up to the moment when we realized that whatever had happened, they were in dangerous water, and we did everything that we could as coaches, as people responsible for that situation. The players themselves did everything they could to ensure that everybody arrived back on shore safely. Okay, inyo nadungog ang pamahayag ni Coach Tab Baldwin. Portion man to sa iyang gibutyag, pero managid to nangahinon siya og pagpasaylo, nangay siya pasaylo ngadto sa pamilya, sa mga nabiyaan, mga nabiyaan ni Renee Baterbonia og ni Divine Adili. Pero human sa iyang kinasingkasing nga pagpasaylo din matud pa niya, siya nag-mention nga gibuhat gid nila ang tanan aron masalbar unta, pero wala man gyud. Apan ang inahan ni Baterbonia nga si Rovelyn, gipost niya ang apology ni Tab Baldwin, wala hinuon niya gidawat. Kay matud pa dili kaya sa pagpangayo lang og pasaylo ang nahimong gidangatan sa iyang anak. Hinungdan nga padayon gyapon ang iya nga panawagan nga ipatigbabaw ang kamatuoran kung unsa man gyud ang nahitabo sa bading gidangatan sa iya nga anak. Hinungdan nga iyang giingon nga nganong nakaingon na lang. Matud pa ni sa inahan ni Baterbonia, nakaingon na lang nga nganong aksidente na lang ang nahitabo. Gibutan niya nga accident unta na, pero nganong wala hinon siya paibaw kung unsa man ang nahitabo. Hinungdan na post naman natod nga niabot na lang nga nagpost sa social media nga namatay ang iyang anak, pero walay gised nga hulagway sa pagpamatuod nga patay na gyud ang iyaha nga anak. Hinungdan nga padayon gyapon ang ilahang panawagan sa iyang pamilya nga hustisya unya ipatigbabag gyud ang kamatuoran. So hinungdan nga ang kampo nilang Baterbonia pinagi ni Attorney Israelito Torion ilang subayon paday nila sa pagsusi kung unsa man kaha kaning padayonon gid nila ang investigasyon. I don't know nganong sa tanan-tanang mga abogado nganong ka namang gyud si Torion nilang gikuha, but anyway, let's hope for the best.
Kung sa man ang mamahimong resulta sa investigasyon, nakabalita ko, wain taon nakasuod gahapon sa haya si Torion. May rasab. Anyway, let's continue kung sa man naghaang mamahimong development. And malagi ni nakaingon nato nga not only sa to Ateneo ha, but not only in schools, but sa atong kaugalingon na, kuno galing manawagan kitang accountability sa mga opisyal, kakuhan sa mga bati nga gidangatan dinhi sa ato nga nasod. Nga unta no nga kita sa atong kaugalingon kaya gihapon na gintay ato ang kaugalingon nga accountability sa ato mga gipambuhat. Kanang kaya natong angkunon og atubangon kung unsa man ang mga tulubagon tuod sa mga dili mayong binuhatan nga atong gipakita. Kay lisod kayo nga tuod sa dili mayong binuhatan nga ang ending, this portion is brought to you by Safeguard. Okay? Tuod kay alas 8:58 na karon sa buntag, atong paminawon unsa naman ka ang giandam nga pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Sa panultihon, 2:6 nag-ingon, ang Ginoo may naghatag sa kalam, ang kahibalo ug panabot mo'y iyang mga pulong. Ang tawhanon nga kalam hakog kay dili man kini gusto nga makat-on ang uban kay alang kaniya siyara ang makamaw. Ang maong kinaiya ikapanig-ing na nato sa the Sea of Galilee o Dead Sea. Ang tinubdan sa tubig nini duha ka dagat mao ang River of Jordan. The Sea of Galilee adunay daghang mga living creatures. Nindot ang hangin ug ang palibot nga daghang tanom. Nganong ingon nini tungod kay duna siya outlet. Samtang ang tubig sa padulong sa Dead Sea way kagawasan. Nagpundo, busa, baho ug way buhi ditong dapita. The Dead Sea daw dili ka mao muhatag samtang ang Sea of Galilee may sama sa godly wisdom nga manggihatagon nga maong buhi kini. Busa ngay lang ngay pambit ang imong kalam kay gikan kini sa Ginoo. Sa Santiago 3:17 nag-ingon, apan ang kalam nga gikan sa langit una sa tanan putli. Ug unya makigdaiton, maghop, mahigalaon, maluluyon ug mayog binuhatan. Dili usab kini mupihig ug dili tigpakaron ingnon. Mao nga angay lang gayud nga imong pangitaon ang kaalam nga gikan sa Ginoo sama nga ikaw nangita usa ka minungdanon nga butang. Mao kini mga igsoon ang atong pulong nini karong adlaw sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nangitong amahan, timuha namo nga maangkon namo ang godly wisdom aron higpit ang among pagkatao. Kaya ang kalam nga gikan kanimo mo'y mugiya kanamo sa pagpangita sa mayo ug sa daotan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupos sa atong tulumanon. Atong pasalamatan ning mga musunod. Daghang king salamat sa Philippine Airlines, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa atong news manager, Sir Dennis Tabar, sa tumakauban sa TOC, nga silang Kuya Robert Ate Inday, Matbat, Mabel Joanne, sa news department silang Kuya Rodel, Kuya Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy, the source of happiness, Katubay. Daghang kayong salamat sa inyong pagkuyog kanako sud sa usa ka oras sa ngan sa inyong regular program host nga si Ma'am Malu Inocando Tabar. Ako si Gia Navarro. Maguban-uban gyapon kita. Ugma, same time, same station. God bless us all sa tuntag sa tagsa ka mga lakaw and enjoy your sweldo. Happy Monday, payday kanatong tanan. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy.
Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga na... Usa ka pagtuo